tinatalakay. Chapter 2 pa rin tayo, no? Nasa part 13 na tayo ng ating pag-aaral. Okay, so hindi naman tayo nag-aapura. So pinipilit natin na hangga't maaari ay madaanan natin lahat ng mga mahalagang detalye sa ating confession para before we move on to the next topic ay na-discuss natin siya ng maayos. Lalo na itong topic na ito, paragraph 3. Pero review muna tayo. Okay, paragraph 3 pa rin to. Okay, the triune God in relation to Himself. Okay, tinatalakay natin dito yung doctrine of the Trinity stated. Okay, inuna natin, di ba, the unity of the three divine persons. Okay, our God is Trinitarian, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Three persons, three subsistencies, pero one substance. Kaya our God is one God. Okay, so yun yung basic na understanding dapat ng Trinity. No? Three separate, distinct subsistencies or persons, Father, Son, Holy Spirit, but they are one substance, one God. That's the doctrine of the Trinity in the simplest way na pwede natin siyang paliwanag. And then, pangalawa, the divinity of the three subsistencies defended. So, nandito tayo ngayon. Pinakita natin that the Father is God. Pinakita rin natin that the Son is God. At yan po yung mga passages na tinalakay natin. Ito yung mga key passages dapat na familiar tayo para hindi tayo nalilito, no? Lalo na kung may mga naririnig tayo na mga false teachers, no? Na hindi nagtuturo ng Trinity. At least alam natin kung paano natin siya i-defend from this key passages na ito. Okay, so tutuloy natin yan. So nandito na tayo sa pangatlo, the Spirit is God. Okay, so three persons, three subsistencies, the Father, the Son, and the Holy Spirit. One God. Okay, so ibig sabihin, the Father is God, the Son is God, the Spirit is God, the Holy Spirit is God. Okay, so paragraph 3 pa rin tayo, hindi tayo nakakaalis pa dito. No? In this divine and infinite being, there are three subsistencies. Okay, ulitin natin. The Father, the Word or Son, and Holy Spirit. Ayan yung three subsistencies o yung three persons of the Godhead. Of one substance, kaya one God, power and eternity, each having the whole divine essence, yet the essence undivided. Pag sinabing the essence is undivided, kung ano yung pagiging Diyos ng Ama, yun din ang pagiging Diyos ng Anak. Kung ano yung pagiging Diyos ng Anak, yun din ang pagiging Diyos ng Banal na Espiritu. So walang 50% lang yung pagiging Diyos, yung isa 75% yung pagiging Diyos. Hindi. Lahat sila ay 100% divine, 100% fully God. Okay, so nasa pangatlo na tayo, the Spirit is God. Okay, important, once the Son is acknowledged as God and equal with the Father, the Holy Spirit should soon follow. So pagka po, ang pinag-usapan natin yung God the Father, walang debate, no? Lahat ng religion, even cults, no? Na non-Trinitarian, naniniwala sila that God, or that the Father is God, no? Ang Ama ay Diyos. Walang debate dyan. Nagkaroon lang talaga ng maraming debate doon sa turo ng Biblia na ang anak, ang Panginoong Jesucristo ay Diyos. Okay? Pero pag na-establish na natin na ang Panginoong Jesucristo ay Diyos, katulad ng Ama ay Diyos at sila iisa, dapat susunod na ang Banal na Espiritu. We cannot leave behind the Holy Spirit kasi siya ay siyang ikatlong persona ng nag-iisang Diyos. Okay, at ito po yung mga ilan sa mga supporting passages. Marami, no? Marami mga supporting passages sa scripture, pero hindi natin tatalakayin lahat so that we can move on. Establish lang natin that the Father is God, the Son is God, the Holy Spirit is God, and then we will move on para ma-discuss naman natin yung ibang
bahagi ng paragraph 3 ng chapter 2 ng ating pong confession. Okay, so ang isa sa mga pinakamalinaw na passage sa scripture na pwede nating gamitin to support the teaching that the Holy Spirit is God ay yung pong Acts chapter 5 verses 3 to 4. Ito yung eksena doon sa early church kung saan merong mag-asawa, si Ananias at si Sapphira, diba, na nag-offer sila, no, sa paanan ng mga apostol, kaya lang dinaya nila. Okay, yun yung kwento niyan eh. At dito makikita natin kung ano yung naging response ng banal na espiritu ng Diyos dun sa ginawa nilang deception. Okay, dito po sa verses 3 and 4, ganitong nakasulat. But Peter said, Ananias, why has Satan filled your heart to lie to the Holy Spirit and to keep back for yourself part of the proceeds of the land? Diba? Kasi binenta nila yung mga ari-arian nila, yung mga lupain nila, tapos hindi nila binigay yung buo, no, na dapat na ibibigay nila o yung maaring ipinangako nila na ibibigay nila sa iglesia. Hindi nila binigay lahat, no? Kaya nagtira sila ng para sa sarili nila. While it remained unsold, did it not remain your own? And after it was sold, was it not at your disposal? Why is it that you have contrived this deed in your heart? You have not lied to man, but to God. Ayan. So dito natin makikita yung stigma, no? Yung naging epekto ng kanilang panloloko o panlilinlang. Okay? Wala naman silang pinagsabihan. No? Maaari silang mag-asawa lang na nag-uusap niyan. But the point of these verses, alam ng Holy Spirit na sila ay nanloko. Alam ng Holy Spirit na sila ay nagsinungaling. At sila ay hindi nagsinungaling sa tao. Akala siguro nila, maloloko nila yung mga apostles or si Peter. Okay? Kasi hindi naman alam ni Peter, hindi naman malalaman ni Peter. No? Kaya lang, alam ng banal na Espiritu. And that's where this whole point, no, of establishing the divinity of the Holy Spirit comes in. Note, the Apostle Peter consciously equated the Holy Spirit with God the Father. Yung nagsasalita dito si Peter. Okay? Pero pansinin ninyo, malinaw na pinagpantay ni Apostle Peter yung pagsisinungaling sa banal na espiritu at saka yung pagsisinungaling sa Diyos. Nung nagsinungaling si Ananias sa banal na espiritu, hindi siya nagsinungaling sa tao. Sabi ni Peter, nagsinungaling ka sa Diyos. Doon makikita mo, no, na even at this very early stage ng church, okay, ay malinaw na itinuturo sa atin na ang banal na espiritu ay Diyos. Kapagkat nung nagsinungaling si Ananias sa banal na espiritu, sinabi ni Peter, nagsinungaling ka sa Diyos. Doon malinaw. Diba? Ilang bagay po yung kailangan nating i-highlight dito, no? Bago natin tuluyang iwanan yan. Siyempre una, lying to the Holy Spirit is the same as lying to God. So walang pinagkaiba. Okay, ang tawag diyan parallelism, no? Doon sa binasa natin, sabi niya, to lie to the Holy Spirit means to lie to God. No? Yung nagsinungaling ka sa banal na espiritu, ibig sabihin, nagsinungaling ka sa Diyos. No? Sabi doon sa Acts chapter 5 verse 4, di ba? You have not lied to man, but to God. Diyan pa lamang malinaw, no, na sa bibig mismo ng isang apostol, okay, malinaw na sinasabi niya na ang banal na espiritu ay Diyos. Okay? Kaya ang point natin diyan, the parallelism in these verses, nagsinungaling ka sa banal na espiritu, nagsinungaling ka sa Diyos, yun yung parallelism, no? Is undeniable proof that the Holy Spirit is God. Okay, ito pa lang malinaw na to, no? Hindi mo siya pwedeng kahit tingnan mo siya sa original na language, ganun din ang construction niya eh. No? Ganun din ang pagkakasulat niya. Nung nagsinungaling si Ananias sa banal na espiritu, nagsinungaling siya sa Diyos. Okay, pangalawa, dito makikita rin natin, ang banal na espiritu ay omniscient because He is God. Pag sinabi nating omniscient, walang naililihim o ang lahat ng bagay ay alam o nababatid. Okay, so kahit yung nakatago sa isip at sa puso, batid o alam ng Diyos. Ang tawag po dyan, the omniscience
of God. At dito, malinaw na wala naman nakakaalam. Nung sikreto ni Ananias at ni Sapphira, maaaring silang mag-asawa lang. Okay? At sinadya nila ilihim. Pero, ba't alam ng banal na Espiritu? Diba? Bakit alam ng banal na Espiritu? Napaka-detalye, no? Yung sinabi po ni Peter diyan sa mga verses na yan ay galing sa Holy Spirit yan. Kasi hindi naman malalaman ni Peter yun eh. No? So it was the Holy Spirit nagsasalita sa pamamagitan ni Peter in front of the entire church. In-expose niya yung kasalanan ni Ananias kasama ng kanyang asawa. Bakit? Because the Holy Spirit knew. Alam ng banal na Espiritu yung lihim na nasa isip at puso ng mag-asawang ito. Maganda yung sinabi nung layman's commentary no, sa 1689 Confession. How could Peter know Ananias' deception without the Holy Spirit? And how could the Holy Spirit know if he was not indeed omniscient? Omniscience belongs only to God, therefore the Holy Spirit is fully God. Diba? Hindi naman alam ni Peter yun eh. No? Kung hindi ni-reveal sa kanya ng Holy Spirit na nanloloko si Ananias, hindi naman niya malalaman. Hindi rin malalaman ng buong church. Dito, isang bagay din siguro pwede nating ma-pick up na lesson. Walang kasalanan na hindi ihahantad ng Panginoon sa church eh. Kahit nililihim yan ng isang member ng church, i-expose ng Panginoon yan, katulad ng ginawa kay Ananias at kay Sapphira. Kasi gusto ng Diyos na manatiling malinis ang church. So kung mayroong kasalanan itinatago ang sino mang miyembro ng church, darating ang panahon, ihahantad ng Panginoon yun. I-reveal ng Panginoon yung kasalanan na yun, katulad ng ginawa niya dito. Because God knows everything. God is omniscient. And the Holy Spirit, as we are studying here, is also omniscient because He is God. Yung point natin, yung omniscience na characteristic ng Diyos is tinatawag ng mga theologian, incommunicable character of God. Ibig sabihin ng incommunicable character, hindi ito sinishare sa iba. May mga communicable characteristics ang Diyos tulad ng love, di ba? Meron tayong ability na mag-love. Meron tayong ability ng compassion, mercy, di ba? Joy. Yan yung mga communicable character ng Diyos. Mga katangian ng Diyos na meron din tayo bilang mga tao. Pero may mga katangian ng Diyos na wala ang tao. Isa dyan yung omniscience. No? Ibig sabihin, alam ng Diyos ang lahat. Walang nalilihim sa Diyos. No? Kahit na tayo lang ang nakakaalam. Alam ng Diyos yan. Ang tawag po dyan, the omniscience of God. At dito, ang banal na Espiritu ay malinaw na sinasabi ni Peter na omniscient kasi alam ng banal na Espiritu yung lihim ni Ananias at ni Sapphira. Therefore, kung ginagamit yung incommunicable character ng omniscience sa Diyos at ito'y ginagamit para sa banal na Espiritu, ibig sabihin, ang banal na Espiritu ay Diyos. Ganun lang yung kadali. Diba? Kasi hindi natin pwedeng sabihin na ang banal na Espiritu ay omniscient kung hindi siya Diyos. Diba? Kasi tayo, hindi tayo omniscient. Tama lang na hindi natin sabihin na omniscient tayo, no? Because we are not God. Pero ang banal na Espiritu, alam niya because He is God. Pangatlo, at huli, para dito sa passage na ito, the Holy Spirit is a person just like God the Father and God the Son. So mahalaga yun, ano? The Holy Spirit is a person. Kasi marami pong mga grupo ngayon na nagtuturo na ang banal na Espiritu ay isang puwersa lamang na galing sa Diyos. O ang banal na Espiritu ay kapangyarihan ng Diyos. Pero hindi siya persona. No? Kumbaga, impersonal force ang Holy Spirit. Impersonal power. No? Hindi natin pwedeng gamitin mga personal pronoun, no? Para sa Holy Spirit. No? Ang gagamitin mo lang dapat daw, it. No? Para hindi siya person. Pero dito, sa passage na ito, sa Acts chapter 5, malinaw na ang banal na Espiritu ay isang persona. The Holy Spirit is a person, just like the Father and the Son. Again, yung layman's commentary, this is the primitive doctrine of the church regarding the divinity and personality
of the Holy Spirit. They did not envision him as an it, but as a person against whom one is able to lie and one who is able to be angered or grieved because of sin. Diba? Nilinlang ni Ananias, kasama ng kanyang asawa, ang church. And the Holy Spirit was offended by that, of course. Hindi mo naman pwedeng i-offend ang isang non-person, di ba? Halimbawa, yung hangin. Hindi mo naman pwedeng i-offend yung hangin. Okay, yung tubig. Hindi mo naman pwedeng i-offend yung tubig. Wala namang emotion yan. Ano? Ano yan? Walang pakialam yan sa kung ano man yung nangyayari sa paligid nila. Yun ang tinatawag natin mga impersonal things, no? Mga hindi person. But the Holy Spirit, as we have seen here, hindi natuwa ang banal na espiritu sa ginawang paglilihim o panloloko ng mag-asawang ito. Sabi niya, sa inyo naman yan, di ba? Wala namang nagpilit sa inyo na ibigay ninyo yan. Kayo ang nagkusa na magsabing ibibigay niyo sa iglesia yung inyong pinagbilhan. Pero bakit ninyo sinabing ito lang ang pinagbilhan at wala nang sobra? Yung pala tinago ninyo. Paano na? Kung yan ay hindi naka-offend sa banal na espiritu, the Holy Spirit will not bring that up. Okay? So, tandaan natin, ang church ay templo ng banal na espiritu. Okay? And the temple of God cannot have anything sinful. Kaya the Holy Spirit judged this couple. Alam natin yung nangyari sa story, ano? Sa huli, namatay yung mag-asawa na yun. On the spot. Okay? Because of the judgment of the Holy Spirit against their sin. Conclusion natin for this passage, the Holy Spirit is a person and equal with God the Father, and of course, God the Son. Therefore, the Holy Spirit is God. Okay, so dito pa lamang sa passage na ito, malinaw na ang turo ng Biblia ng banal na espiritu ay Diyos. Pero may pangalawa pa. 1 Corinthians 2:10 to 11. Ito naman nakasulat dyan. These things God has revealed to us through the Spirit. For the Spirit searches everything, even the depths of God. For who knows a person's thoughts except the spirit of that person, which is in him? So also, no one comprehends the thoughts of God except the Spirit of God. So dito naman si Apostle Paul naman yung nagsasalita. Okay, at dito rin, gusto kong i-note na even the Apostle Paul clearly identifies the Holy Spirit as God. Okay, dito po sa 2 talata na ito, sa kanyang sulat sa mga taga-Korinto, malinaw na sinasabi ng Apostol Pablo na hindi mapapagkamalian na ang banal na espiritu ay Diyos. There's several things na yung gusto kong i-highlight dito. Katulad ng mga nauna nating sinabi, number 1, the Holy Spirit is a person who is distinct from God the Father but equal with Him. Pag sinabi nating distinct, okay, hindi natin pwedeng sabihin yung Ama, siya rin yung Holy Spirit. O yung Holy Spirit, siya din yung Ama. Hindi. Pag sinabi nating distinct, iba yung Father, iba yung Son, iba yung Holy Spirit. Okay? Distinct sila. No? But they are one. Okay? Yun ang doctrine ng Trinity. Ang hirap talagang ipaliwanag yan sa logic ng tao. Pero ganyan ang revelation sa atin ng Diyos sa Scripture. At dito, makikita natin na the Holy Spirit as a person is distinct from the Father but equal with Him. No? Hindi sila, hindi mas mababa yung Holy Spirit compared sa Father. No? Pantay lang sila. Kung ang Ama ay fully God, ang anak ay fully God, ang banal na espiritu din ay fully God. Kaya we would like to affirm something from this observation. Basta na ba tayo? Okay, observation muna tayo. To search, diba? Sinabi din sa verse natin, the Spirit searches everything, even the deep things of God. Sinisiyasat ng banal na espiritu ang lahat, kahit na ang mga malalalim na bagay patungkol sa Diyos. So yung pong salitang search, hindi po yan pwedeng gawin ng isang non-intelligent and non-personal thing. Okay? Ang nagse-search lamang po ay isang intelligent agent. No? Hindi siya pwedeng i-perform ng isang attribute.
Hindi pwedeng sabihin na ang banal na espiritu ay power ng Diyos. Paano magsa-search ang isang power? No? O ang banal na espiritu ay isang influence na galing sa Diyos. Paano magsa-search ang isang influence kung hindi naman siya person? An influence, a power is not a person. But the Holy Spirit is a person. Kaya nga sabi ni Apostle Paul, he searches, sinisiyasat niya. Wala pong non-personal thing ang nagsisiyasat. Ang nagsisiyasat lang yung conscious, intelligent being. Kaya dito, malinaw na ang banal na espiritu by saying that he searches everything, even the deep things of God, refers to the Holy Spirit as a person. Okay? And we affirm from this, we believe that the Holy Spirit is not just an impersonal force or power from God. He is the third person of the Trinity, subsistence. Okay? Tandaan niyo yung mga key term, subsistence, sabihin, persons, Father, Son, Holy Spirit. Substance, ibig sabihin, one essence, one God. Okay? So, hindi po hangin lamang ang Holy Spirit or power lamang ang Holy Spirit. The Holy Spirit is a person. Okay? Kaya nga, He searches, sinisiyasat niya ang lahat ng bagay, kahit na ang mga malalalim na bagay ng Diyos. Ang point natin dito, the New Testament undoubtedly prove the personhood of the Holy Spirit. Okay, mahalaga to ha. Kasi sasabihin ng ibang mga grupo, hindi naman person ang Holy Spirit, no? The Holy Spirit, yes, He came from God, or the Holy Spirit is from God, but the Holy Spirit is just the power of God or the manifestation of the force or power of God. Hindi. The Holy Spirit is a person. At marami pong mga patunay, no? Hindi ko may lalagay lahat, pero ito yung mga very obvious para nasabi na ang banal na Spirit ay person. Okay? He speaks, no? Nagsasalita. Ang banal na Espiritu, wala naman pong non-person or impersonal force na nagsasalita. Narinig niyo bang nagsalita ang hangin? Nagsalita ang tubig? Nagsalita ang bato? O kahoy? Hindi. Wala silang kakayahang magsalita. But the Holy Spirit speaks. Sabi diyan sa Acts chapter 8 verse 29. And the Spirit said to Philip, go over and join his chariot or this chariot. Diba? So yun yung kwento ng eunuch. Diba? Na nagbabasa ng isang bahagi ng sulat ni Isaiah habang siya ay nakasakay sa kanyang scroll. Inutusan ng Holy Spirit si Philip by saying to Philip, go over and join this chariot. Nagsalita ang Holy Spirit kay Philip. No? Kung impersonal force ang Holy Spirit, hindi mo pwedeng sabihin the Holy Spirit said. No? O nagsalita ang Holy Spirit. Or, He can be blasphemed. No? Hindi mo naman pwedeng i-blaspheme ang araw. Kahit naman i-blaspheme mo yung araw, wala naman siyang mararamdaman against you or about that. But the Holy Spirit can be blasphemed, and it is a very serious sin. Tignan mo sa Matthew chapter 12 verse 31. Sabi ng Panginoon, therefore I tell you, every sin and blasphemy will be forgiven people, but the blasphemy against the Spirit will not be forgiven. Diba? Kahit naman i-blaspheme mo yung hangin, i-blaspheme mo yung tubig, yan, totoo, ginagawa naman ng mga tao yan, di ba? By polluting the rivers, we are blaspheming the waters. No? By polluting the air, we are blaspheming the air, in a sense. No? We are not respecting nature. Pero wala naman silang di ba? It's nothing to them. No? They will not sasabihin ng mga maghihiganti ang kalikasan. Hindi po persona ang kalikasan, no? Ang kalikasan ay isang impersonal part of this world na nilikha ng Diyos. Pero ang Holy Spirit is not an impersonal force. He can be blasphemed. Sabi ng Panginoong Yesus, kung sasansalain natin ang banal na Espiritu, hindi tayo patatawarin according to this verse. Number 3, he can be insulted. Okay? We can only insult a person, di ba? Dito we can read that the Holy Spirit can be insulted. Hebrews chapter 10 verse 29,
How much more severely do you think someone deserves to be punished who has trampled the Son of God underfoot, who has treated as an unholy thing the blood of the covenant that sanctified them, and who has insulted the Spirit of grace? Okay, so the Spirit of grace there, of course, is the Holy Spirit. Sabi ng author dito ng Hebrews, we can insult the Spirit. No? Hindi mo naman pwedeng insult ang hindi person. No? We can only insult a person. And the Holy Spirit is a person, that's why he can be insulted. Okay? And he can be grieved. Sabi sa Ephesians 4:30, and do not grieve the Holy Spirit of God, by whom you were sealed for the day of redemption. So, we can grieve the Holy Spirit, di ba? Pwede nating mapasama ang kalooban ng banal na Espiritu. Now, if the Holy Spirit is not a person, diba, wala siyang ability to have emotions. No? Alam naman natin na God can have emotions, but He doesn't have passion. Napag-aralan na natin yan. No? Dun sa mga una nating topic about the doctrine of God. So the Holy Spirit can be grieved because He is a person. And then lastly, the Holy Spirit has a will. Meron siyang kalooban sapagkat kaya niyang magbigay ng spiritual gifts sa mga gusto niyang bigyan. Di ba sabi sa sulat ni Apostle Paul sa mga taga-Korinto, it is the Holy Spirit that distributes spiritual gifts sa mga members ng church. Hindi naman po skill yung spiritual gift na nabawa, painting or drawing. No? Sabihin, gift ng Holy Spirit. Pwede natin sabihin na skill yan. Ibig sabihin, inahasa mo. No? Ibig sabihin, marunong ka pero pinagagaling mo pa. Pero spiritual gift is something different. No? Spiritual gift ay binibigay ng banal na Espiritu para sa benefit ng buong church. So para sa edification ng church. Kaya yung mga members, meron silang spiritual gift para gamitin sa church. At ang sabi dito, sa 1 Corinthians 12:11, all this, mga spiritual gifts, no, na mga inisa-isa dun sa mga naunang verse, sa verse 9, 10, 11, all these spiritual gifts are the work of one and the same Spirit, and He distributes them to each one just as He determined. So dito makikita natin, the Holy Spirit has His own will. Why? Because ang banal na Espiritu ang nagpapasya, ang banal na Espiritu ang pumipili kung ano ang ibibigay niyang spiritual gift at kung kanino niya ibibigay yung spiritual gift na yon. Hindi natin pwedeng i-request sa Holy Spirit, bigay mo sa akin yung spiritual gift na ganito. Ang banal na Espiritu ang nagbibigay ng spiritual gift sa gusto niyang bigyan. Okay? Kaya kung ano yung spiritual gift natin na yon, yan ang pinagdesisyonan na ibigay sa atin ng banal na Espiritu. Now, if the Holy Spirit is not a person, He cannot choose. Diba? Wala siyang kalooban, wala siyang kagustuhan. Pero dito, meron siyang kalooban, meron siyang kagustuhan because the Holy Spirit is a person, just like the Father and just like the Son. And then, also from this verse, okay, katulad ng in-establish natin dun sa naunang verse, the Holy Spirit is omniscient. No? Ibig sabihin, batid ng banal na Espiritu ang lahat. In the Old Testament, yung pong salitang search, di ba sabi, the Spirit searches everything, even the deep things of God. Sabi dun sa verse na pinag-aaralan natin. Yung pong salitang search, pag pinasa mo sa Old Testament, laging tinutukoy Diyos. Ibig sabihin, it is God who searches. Ang Diyos ang sumusuri, ang Diyos ang sumusiyasat. Lalo na ng isip at puso ng tao. Hindi naman kayang gawin ng tao yun. Masiyasatin ang puso at isip ng kapwa niya tao. Ang pwede lang gumawa niyan, Diyos. And every time na ginagamit yung salitang search sa Old Testament, laging tinutukoy ang pagiging omniscient ng Diyos. Marami akong mga verse na nilagay dito, no? Pero hindi lahat. Pero ito yung mga malinaw. Halimbawa, okay. 1 Chronicles 28:9. Ano sabi dyan? And you, Solomon my son, know the God of your father and serve Him with a whole heart and with a willing mind. For the Lord, din yung Lord dyan, capital L-O-R-D. Ang sinabi ko sa inyo, pag nabasa niyo sa Bible yung capital L-O-R-D, lalo na sa Old Testament, that's the
translation of Yahweh. Okay, so that's Yahweh. So that refers to God. Sabi diyan, for the Lord or Yahweh searches all hearts and understands every plan and thought. If you seek Him, He will be found by you, but if you forsake Him, He will cast you off forever. So dito, it is Yahweh that searches. Ang sumisiyasat at nakakaunawa ng puso at mga plano ng mga tao ay walang iba kundi si Yahweh. Okay, so tinan mo, yung salitang searches, laging tinutukoy si Yahweh. Ito pa yung isa, no? Sa Psalm 139:1. Anong sabi diyan? O Lord, ayun na naman, Yahweh, you have searched me and known me. Si David ang sasalita. Okay? Si Yahweh, sinisiyasat ang kanyang puso. Diyos lang ang may kakayahang siyasat ng puso ng tao at makaalam ng ating mga iniisip. And then the third verse, Jeremiah 17:10, I, the Lord, Yahweh again, search the heart and test the mind to give every man according to his ways, according to the fruit of his deeds. So malinaw dito sa mga passages na ito, bagamat marami pa, na yung pong searching ng isip, puso, at mga plano o haka-haka o babalak ng mga tao, Diyos lang ang may kakayahan. And then the Apostle Paul, pagdating doon sa verse natin, sa 1 Corinthians, consciously, ginamit niya yung salitang search na ginagamit sa Old Testament para tukuyin si Yahweh, para sabihin na ito ay ginagawa ng banal na Espiritu. Hindi naman pwedeng gawin ni Apostle Paul na gamitin yung salita na para kay Yahweh na hindi nagagamitin niya para sa hindi Diyos. Okay, that would be idolatry. Okay, so that would be blasphemy. Pero, bakit ginawa ni Paul yun? Because, tinuturo sa atin ni Apostle Paul sa passage na ito that the Spirit that searches everything, even the deep things of God, is God. He is omniscient. Okay, so that's the point. If God is the only one who is omniscient, the one who searches the heart, the mind, and it is said to be true also of the Holy Spirit, kasi sabi sa verse na ito, the Holy Spirit searches everything, that means that the Holy Spirit is God. Diba? Ang hirap naman nun, no, na si Apostle Paul magtuturo ng false doctrine about the Holy Spirit. No? Kaya sa Bible, yung mga paggamit ng mga words, kung paano ginamit sa Old Testament, kung paano ginamit sa New Testament, mahalaga yun sa interpretation. Okay? Kinukonsider po yan sa pag-aaral at sa interpretation ng Scripture. Tulad nito, sa Old Testament, kay Yahweh ginagamit yung salitang search. Lalo na, searching the hearts and minds of people. Tapos, dito sa verse na ito, ginamit yung salitang search para sa Holy Spirit. So, ang ibig ang sabihin, the Holy Spirit is one with Yahweh, the Holy Spirit is God. Okay? And the third one for this passage, 1 Corinthians 2:10-11, the Holy Spirit, though a person, is not distinct from God the Father. Okay? The Holy Spirit is not distinct. Ibig sabihin ng not distinct dito, they are one. Okay? They are together. They are inseparable. Yan naman ang ibig sabihin natin dito sa point na ito. Iba yung binanggit natin nung nakaraan dun sa isang verse na dito. Ang point natin dito, the Father, God the Father and God the Spirit, they are one. No? Bagamat person ng Spirit, no, He is not separate from the Father. He is one with the Father. One substance with the Father. Sa 1 Corinthians 2:11, sabi dyan, no? So also, no one comprehends the thoughts of God except the Spirit of God. So kung ang banal na Espiritu ay hiwalay sa Ama, bakit sinasabi dyan na nauunawaan ng banal na Espiritu ang lahat ng kaisipan ng Diyos kung hindi sila iisa? Just like us, bilang mga tao, di ba, alam natin kung ano yung body language natin, alam natin kung may toyo na ba tayo, alam natin kung masaya tayo. Because our souls, o tayo mismo as the individual, knows ourselves. Kabisado natin ang sarili natin. So it's the same here. No? Ang banal na Espiritu, alam niya ang lahat ng iniisip ng Diyos because they are one. No? Bagamat person ng Spirit, ang banal na Espiritu,
He is not distinct. He is not separate from the Father. They are undivided. Magkasama sila. No? They are one. The Father, the Son, and the Spirit, they are one. Pero three persons. But one. Yan yung doctrine ng Trinity. Yan ang hindi matanggap talaga ng ibang mga grupo. No? Hindi maipaliwanag ang logic ng tao. Pero ganyan na tinambang sa mga verses na pinag-aaralan natin. That the Holy Spirit is a person, but He is not separate from the Father. No? The Spirit comprehends the thoughts. Dito pa nga makikita natin, paano mako-comprehend ng Holy Spirit ang thought ng Diyos kung hindi siya Diyos? Hindi pwedeng maunawaan ng banal na Espiritu ang isip ng Diyos kung hindi siya Diyos. Diba? Doon pa lamang, malinaw na eh. No? Hindi kayang maunawaan ng banal na Espiritu ang isip ng Diyos kung siya ay hindi Diyos. Ang nakakaalam lang kung anong isip ng Diyos ay Diyos. Okay? Kaya dito, malinaw na ang turo ni Apostol Pablo, point natin, nasan yung point na? Yan. Paul is teaching here the clear union between the Father and the Holy Spirit, making them of the same essence or substance. They are one. Okay? Hindi natin pwedeng i-deny yan eh. No, na, yan ang turo ng Scripture eh. No, magkaiwalay silang person, distinct persons, but they are one. One substance. No? That's the mystery of the doctrine of the Trinity. Conclusion natin dito, sa passage na yan, God can only be comprehended by Himself and the Spirit alone, along with Jesus, sabi sa Matthew 11:27, comprehends the things of God. Therefore, the Holy Spirit is God. Okay, ito malinaw pa rin na passage to na tandaan natin na nag-establish ng turo ng banal na Espiritu ay Diyos. Because He knows God. He comprehends everything about God. He searches the deep things of God. So, ibig sabihin, alam ng banal na Espiritu yung lahat ng plano ng Diyos. Alam ng banal na Espiritu ang kalooban ng Diyos. Sapagkat siya ay Diyos. Iisa lang sila. Okay? Ganon din ang anak. No? The Son, Jesus Christ. Okay, pangatlong passage. Okay, tatlong passage lang yung titingnan natin and then the other passages are selected. Ito pangatlong malinaw na passage. Actually, marami ito kaya lang hindi na tayo matatapos pag dinaanan natin lahat ng mga passages. Pero yung mga key passages lang gusto kong tandaan ninyo at i-record natin dito sa ating Bible class. 1 Corinthians 3:16-17. Nakasulat dyan, do you not know that you are God's temple and that God's Spirit dwells in you? If anyone destroys God's temple, God will destroy him. For God's temple is holy and you are that temple. So tayo pala bilang mga mananampalataya ay templo ng banal na Espiritu. Templo ng Diyos. Tayo po ay templo ng Diyos sapagkat ang banal na Espiritu ay nananahan sa atin. No? Tandaan natin, ang banal na Espiritu ay nananahan, no, sa ating mga katawan. Okay? Kaya ang reason why the believer is God's temple is because the Holy Spirit dwells within us. So sa theology, ang tawag po dyan, the indwelling of the Holy Spirit. Pagka po naging born again ng isang tao, diba, sabi dun sa Ephesians chapter 1 verse 13 and 14, tinatatakan ng Holy Spirit. Ibig sabihin, minamarkahan ng banal na Espiritu ang isang totoong mananampalataya. At silang mga minamarkahan ng banal na Espiritu, pinananahanan, no, ng banal na Espiritu. So pagka naging born again ng isang tao, the Holy Spirit dwells within us. Okay, kasama na natin ang banal na Espiritu. Okay? Magiging permanent na kasama natin sa ating katawan ang banal na Espiritu. At ang pananahan ng banal na Espiritu ang dahilan kung bakit tinawag tayo ni Apostol Pablong templo ng Diyos. Okay? So, several things yung gusto kong i-clarify dito na nagpapatibay ng ating paniniwala ng banal na Espiritu ay Diyos. Una, if the indwelling of the Spirit makes us temples of God, this means the Holy Spirit is God. Diba? Tingnan nyo dun sa verse, sabi diyan, you are God's temple and that God's Spirit dwells in you. So tayo po ay templo ng Diyos sapagkat ang banal na Espiritu ay nananahan sa atin. So kung ang banal na Espiritu ay nananahan sa atin, kaya tayo nagiging templo ng Diyos, ibig sabihin, ang banal na Espiritu ay Diyos. Diba?
The Holy Spirit cannot occupy this temple if He is not God. Tandaan natin sa temple, Diyos lang ang pwedeng umuko pa. Okay? Presensya lamang ng Diyos ang pwede. Kahit pag-aralan niyo sa Old Testament, yung temple, no, na ginawa ni Solomon, and then kahit yung temple sa panahon ng Panginoong Jesucristo, okay? Ang banal na espiritu o ang espiritu ng Diyos ay nandoon, no? Ang presensya ng Diyos ay nandoon sa templo. Kaya nga 'di ba parang naging Diyos-Diyosa ng mga Israelita yung templo. 'Di ba? Kasi kung nasaan yung templo, nandoon yung presensya ng Diyos. Hangga't kasama nila ang templo, nagtatagumpay sila. Kaya nung winasak yung templo, sabi nila, wala na, hindi na natin kasama ang Diyos. Kasi wala na yung templo. Pero nung turo ng Banal na Espiritu sa atin sa New Testament, ang Panginoon ang totoong templo ng Diyos. At ngayon, sa New Covenant, ang mga mananampalataya at ang church ay templo ng Banal na Espiritu. Kaya hindi na natin kailangan ng isang templo na katulad ng templo ni Solomon. Okay? Ang church ay templo ng Banal na Espiritu at templo ng Diyos. Maganda yung sinabi dun sa commentary, paglilinaw, sabi niya, we should have known that we are God's temple because of the fact that the Spirit dwells in us. Therefore, if the Spirit dwells in us, that fact directly makes us the temple of God. Now, we must ask ourselves, how can the indwelling of the Spirit make us the temple of God if the Spirit is not God? Diba? Tama naman. Nagiging templo tayo ng Diyos sapagkat nananahan ng Banal na Espiritu. Kung nananahan ng Banal na Espiritu sa atin, kaya tayo nagiging templo ng Diyos, ang Banal na Espiritu ay Diyos. Ang Banal na Espiritu na nananahan sa atin ay Diyos. Kaya tayo nagiging templo ng Diyos. Yan yung sinasabi ni Paul, no, dito po sa verse na ito. And then secondly, classically, pinag-aralan natin kung paano ginagamit yung salitang temple sa literature, kahit na hindi sa Bible, sa mga literature outside of the Bible. The word temple means the dwelling place of the deity. Kahit naman sa mga pagan religion, di ba? Pag nanood kayo ng National Geographic, di ba may mga nadidiscover sila ng mga templo sa Amazon. Okay? At yung mga templo na yon ay ginawa ng mga katutubo para sa Diyos nila na sinasamba. Kaya yung salitang templo, lagi yang ginagamit para tukuyin yung pinananahanan ng Diyos nila. Okay? The dwelling place of the deity. Pag ginamit natin yung salitang templo sa New Testament, this is where God's presence dwells. Okay? Actually, kahit sa Old Testament, di ba yung temple sa Jerusalem? Bago nagkaroon ng temple, yung tabernacle. Di ba? So, tandaan niyo yung kwento nung wala pa silang sariling lupain, di pa nila nako-conquer yung Canaan. So, inutusan na ng Diyos si Moises magtayo ng tabernakulo. Yung mobile temple yun. No? Tapos hanggang sa naging templo na siya, tinayo ni Solomon. The dwelling place of God. No, that's where God's presence dwells. No? Nandun yung presensya ng Diyos. At pag pinag-aralan mo yung geography ng Israel, yung temple nasa gitna. Okay? Nasa kapaligid yung mga tribes. At saka yung mga lupain nila. Yung templo nasa gitna. Bakit? Yun ang sabihin ng sentro ng buhay ng mga Israelita, ang presensya ng Diyos. No? That is represented by the temple. Tingnan mo sa Ephesians chapter 2 verse 21 to 22. The temple is where the presence of God dwells. Okay? Sabi dito, in whom the whole structure, tinutukoy dito church, being joined together, grows into a holy temple in the Lord. Dun sa una, 1 Corinthians 3, ang temple yung body ng Christian. Dito naman sa Ephesians 2, ang temple yung church. Okay? Na binubuo ng mga Christians. Kaya hindi na nga natin kailangan ng temple ngayon, yung katulad ng kay Solomon. Kasi ang church ay temple. Sabi niya, no? Grows into a holy temple in the Lord. In Him, you also are being built together into a dwelling place for God by the Spirit. No? So dito makikita natin, the temple is the dwelling place of God by the Spirit. So dito makikita natin, ano? Malinaw na ang paggamit sa salitang templo, tumutukoy sa pinananahanan ng presensya ng Diyos. Kung tayo ay nagiging templo ng Diyos dahil nananahan ng Banal na Espiritu sa atin, ibig sabihin ang Banal na Espiritu ay Diyos.
No? Hindi po dinadala ng banal na espiritu yung presensya ng Diyos sa atin, sa ating katawan at sa ating church pag tayo nagkakatipon, kundi dahil ang banal na espiritu kasama natin ang Diyos. Dahil ang banal na espiritu ay Diyos. Okay? Malinaw niyan. Point, the believers under the new covenant are God's temples because God's presence dwells within them through the Holy Spirit. Conclusion dito sa passage na ito. God's indwelling, pananahan ng banal na espiritu sa atin, and that of the Holy Spirit, pananahan ng Diyos at ng banal na espiritu, are one. Therefore, the Holy Spirit is God. Okay? So ito yung mga tatlong malilinaw na passages na nagtuturo sa atin ng personhood and divinity ng banal na espiritu. Itong mga susunod, yung pang-apat, selected passages na lang to. Okay? Itong mga selected passages na nagpapatunay na ang banal na espiritu ay person, hindi siya power lang, hindi siya force lang ng Diyos. He's a person, the third person of the Trinity, and the Holy Spirit is God. Omnipresence. Pag sinabi natin omnipresence, God is everywhere, no? Or everything is before God. Yung immensity ng Diyos. Psalm 139 verse 7, sabi ni David, where shall I go from your spirit? Or where shall I flee from your presence? Ibig sabihin, kahit saan tayo pumunta sa mundo na ito, the Spirit is there. Because He's present everywhere. And ang point natin dyan, there's no one in Scripture who is like this aside from God. Diyos lamang po ang omnipresent. Hindi mo pwedeng sabihin omnipresent ang Spirit kung hindi sa Diyos. Diba? Pag sinabi mo omnipresent, katulad yan, where shall I go from your Spirit? Ibig sabihin, hindi ka pwedeng magtago sa Spirito ng Diyos. Hindi mo pwedeng takasan ng Spirito ng Diyos. Because He is present everywhere we go. That means that the Spirit is God. Diba? And then, another thing, He's creator. Diba, Diyos lang naman ang creator. Wala namang ibang creator. Diba? Pag sinabi natin creator dito, He's the creator of life. He's the creator of everything. Ano sabi diyan sa Job 33 verse 4? The Spirit of God has made me, and the breath of the Almighty gives me life. Ibig sabihin, may buhay ang tao, nilikha ang tao ng Espiritu ng Diyos. Diba? The Holy Spirit is creator because the Holy Spirit is God. Diba? Only God has the power to create. Therefore, the Holy Spirit is God. Hindi pwedeng sabihin, the Holy Spirit gives life and creates because He is just a force of God. Hindi. The Holy Spirit is a person and He created us and gave us life. And then, third, the Holy Spirit regenerates sinners. Diba? Kaya nababorn again ang isang tao because of the regenerating work of the Spirit of God. Sabi diyan sa Titus chapter 3 verse 5, He saved us not because of works done by us in righteousness, but according to His own mercy, by the washing of regeneration and renewal of the Holy Spirit. So ang Holy Spirit ang nagre-regenerate sa mga makasalanan. Kaya sila nabuborn again. Pag sinabi nating nagre-regenerate, nagbibigay ulit ng buhay, spiritual life. Diba sabi tayo patay sa ating kasalanan. Kaya hindi tayo makarespond sa Diyos. Kaya hindi tayo masave. Pero, once na kumilos ang Diyos, through the power of the Spirit, nare-regenerate tayo. Ibig sabihin, yung patay binubuhay. Kaya tayo nakaka-respond sa gospel. So, that's the power of the Spirit. And only God can give us this spiritual life. May yung point natin. Only God can regenerate. Only God can give spiritual life to a spiritually dead person. This means that the Holy Spirit is God. Sabihin ng banal na espiritu lang ang pwedeng magligtas ng isang makasalanan, bumuhay sa isang patay. Okay? Di ba Diyos lang ang nagliligtas? Yun ang turo ng Biblia. Kung ang banal na espiritu ay bumubuhay ng patay, nagliligtas ng isang makasalanan, just dahil Diyos siya. Okay? And then lastly, ito,
He resurrects from the dead. Romans 8 verse 11. If the spirit of him who raised Jesus from the dead dwells in you, he who raised Christ Jesus from the dead will also give life to your mortal bodies through his spirit who dwells in you. So it is the spirit that resurrected Jesus. So banal na espiritu pala ang nag-resurrect sa ating Panginoong Jesucristo according to Paul dito sa passage na ito. So he has the power to resurrect. Siya nga ang bumuhay na muli sa Panginoon eh. No, Diyos lang po ang may kapangyarihan na bumuhay muli ng mga namatay na. Okay? Siya nga bumuhay sa Panginoong Jesucristo. Only God has the power to resurrect from the dead. This means that the Holy Spirit is God. So ito po yung mga malilinaw na mga proof. Okay? That the Spirit is God. Okay? The Father is God. Na-prove na natin doon sa mga passages na tiningnan natin. The Son is God. Okay? Na-prove na rin natin sa mga passages na tiningnan natin. Now, nakita natin the Spirit is also God. Okay? Yan ang doctrine of the Trinity na ating pong pinag-aaralan. Okay? The Father is fully God, the Son is fully God, the Spirit is fully God. Three distinct persons, but they are not separate. Okay? They are one. One God. That's the doctrine of the Trinity. Paano natin nakita yon? Kasi yan ang turo ng Bible eh. Okay? Yan ang turo sa atin ng Bible. Kaya natin pinaniniwalaan ang doctrine ng Trinity. Wala yung salitang Trinity sa Bible. Okay? Tama yung sasabihin sa inyo ng mga kulto. Wala naman talaga. Pero, the teaching that God, the Father is God, the Son is God, the Holy Spirit is God, nasa Bible. They are three distinct and inseparable persons, nakasulat din sa Bible. They are one God. Nakasulat din sa Bible. Okay? Kaya natin pinaniniwalaan ang doctrine ng Trinity. Tutuloy po natin ito. No? Marami pa tayong mga tatalakayin. Susunod na natin yung following sentences. Paragraph 3 pa rin tayo ng chapter 2. Sa susunod po nating pag-aaral. May questions po ba kayo? Bumibigay na yung aking... May tanong po ba kayo? Clarification? Kini-record natin ito, no? So that you can review. Kung meron kayong parang hindi masyado naintindihan, nalilito. Or you can ask questions if you want. Meron po ba kayong question? Clarification dito? Okay, so iiwanan na natin yung divinity ng three persons of the triune God. Mag-move on na tayo dun sa susunod na topic. Okay, Trinity pa rin, no? But it's a different topic. Okay, kung wala nang tanong ay magpahinga na tayo, no, para mag-prepare para sa ating worship service. Maraming salamat po.